Skill World sa programang Balitaan, Kwentuhan at Musika. Magbabalita sa mga pangyayari't nagaganap sa buong lalawigan ng Palawan. May hipagkwentuhan sa bawat nakalipas na panahon. Makikinig sa bawat nagagandaan samyo ng musika upang magbigay kulay sa ating mga buhay. Narito na ang ating anchorman, Kaayi si Tabangay. Ito lamang sa nangungunang radyo sa impilan sa Palawan, Radyo Tandikan. Ugaliing makinig sa Radyo Tandikan Worldwide 104.26 kHz sa programang Balitaan, Kwentuhan at Musika. Magbabalita sa mga pangyayari't nagaganap sa buong lalawigan ng Palawan. May hipagkwentuhan sa bawat nakalipas na panahon. Makikinig sa bawat nagagandaan samyo ng musika upang magbigay kulay sa ating mga buhay. Narito na ang ating anchorman, Kaayi si Tabangay. Ito lamang sa nangungunang radyo sa impilan sa Palawan, Radyo Tandikan. Ugaliing makinig sa Radyo Tandikan Worldwide 104.26 kHz sa programang Balitaan, Kwentuhan at Musika. Magbabalita sa mga pangyayari't nagaganap sa buong lalawigan ng Palawan. May hipagkwentuhan sa bawat nakalipas na panahon. Makikinig sa bawat nagagandaan samyo ng musika upang magbigay kulay sa ating mga buhay. Narito na ang ating anchorman, Kaayi si Tabangay. Ito lamang sa nangungunang radyo sa impilan sa Palawan, Radyo Tandikan. Ugaliing makinig sa Radyo Tandikan Worldwide 104.26 kHz sa programang Balitaan, Kwentuhan at Musika. Magbabalita sa mga pangyayari't nagaganap sa buong lalawigan ng Palawan. May hipagkwentuhan sa bawat nakalipas na panahon. Makikinig sa bawat nagagandaan samyo ng musika upang magbigay kulay sa ating mga buhay. Narito na ang ating anchorman, Kaayi si Tabangay. Okay, good morning mga kababayan, mga kapatid, mga FB followers. Ngayon ho ay araw ng linggo. Happy Sunday all. At hari naway ang lahat ay nakapagsamba na rin ba lahat? Nagbigay din na pa ng papuri sa ating pong mahal na Panginoong Hesus. Atin mo nang pakinggan ang isang awiting para po sa pagpupuri sa ating pong mahal na Panginoong Hesus. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagpapago. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Good morning.
happy Sunday again to all brothers and sisters. Tayo muna po ay ayumako at tayo po ay manalangin para po sa ating pong Bible study sa umagang ito. Ama naming makapangyarihang sa lahat, kami po ay nararito, nagkatipon-tipon upang ikaw ay aming patuloy na papurihan. Ayahan mo, Diyos, na gamitin namin ang aming mga kaibuturan ng aming puso't labi sa pagpupuri sa iyo, mahal na Panginoon. Nagpapasalamat kami, mahal na Panginoon, sa lahat ng bagay, sa lahat ng kalakasan, sa lahat ng iyong pag-iingat at habag sa iyong pong mga nilikha sa umagang ito, Jesus. Mahal na Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga nagawang pagkakasala. Hinihilig din po namin, mahal na Panginoon, ang iyong kalakasang kamay at iyong banal na kamay, mahal na Panginoon, na gamitin po na panghaplusin ang bawat naramdaman ng aking mga kapatid sa ibabaw ng sanlibutan ito. Hari nawa, mahal na Panginoon, ay patuloy mo po kaming yakapin ng ibang pong pag-iingat. Lukalugdan sa aming mga pangangailangan sa araw-araw. Bigyan kalakasan at linisin mo rin po, mahal na Panginoon, ang aming masasamang isipan na nagdudulot ng pagkakasala sa araw-araw. Mahal kong Panginoong Hesukristo. Yaman lamang ikaw ang aming Diyos at dakilang tagapagligtas na kailanman ay wala pong kamatayan. Bagamat yaman lamang, mahal na Panginoon, ang iyong kaanyuan ay mayroong kamatayan. Ngunit ako ay naniniwala na kailanman ikaw mula magpakailanman ay buhay sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu na patuloy na gumagabay sa amin. Mahal na Panginoon, harinawa saan man naroroon ang aking mga kapatid na inyong lilikha mula sa aming mga magulang, kapatid, kamag-anak, kapinsanan at yaong hindi pa po nakakakilala sa iyo, mahal na Panginoon. Hinihiling ko po ang iyong dakilang kamay, ang iyong dakilang kapangyarihan. Nahaplusin mo po, mahal na Panginoon, ang bawat isa upang makilala nila ang katotohanan, ang tamang pagpupuri sa iyo, mahal na Panginoon. Kami po, sa umagang ito, mahal na Panginoon, ay patuloy na magsasama-sama upang humingi ng pasasalamat at pagpupuri sa iyo sa iyong dakilang awa na ginawa mula sa bundok ng Kalbaryo. Tumagos ang dugo sa iyong katawan hanggang sa iyong ikaw ay malagutan ng hininga upang sa aming kasalanan. Mahal na Panginoon, ang mga lahat ng ito ay ibinabalik ko po sa matamis na pangalan ng kasaisang bugtong na anak ng Diyos. Amen and amen. Okay, praise God, hallelujah. No? At isa pa pong awitin para po sa ating pong Panginoon. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin.
Hallelujah. Praise God. Ha? Okay, sa pagkakataong ito, mahal na kapatid, basahin po natin ang banal na kasulatan sa Hebreo, Kapitulo 2, 1 hanggang 4, mga mahal kong kapatid sa Panginoong Diyos, no? Ang dakilang kaligtasan. Ito po ay pinabagatan natin dakilang kaligtasan, mga kapatid, no? Kaya nga ba dapat lalo nating hawakang mabuti ang narinig natin upang hindi tayo maligaw. Ang mensaheng ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo. At sinumang lumabag o hindi sumunod dito ay tumatanggap ng kaukulang parusa. Gayunpaman, paano tayo makaiwas sa parusa kung hindi natin pahalagahan ang napakadakilang kaligtasan ito? Ang Panginoong ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito at ang nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga kahangahangang tanda at iba't ibang himala at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamamahagi niya ayon sa sariling kalooban. Praise God. Sarap pong pakinggan at atipong pagmunimunihan ang mga bagay na ito. Tayo po ulit ay yumuko at tayo po ay manalangin. Mahal na Panginoon, salamat po sa iyong pagkaing espiritual na ibinibigay sa amin sa araw-araw. Harinawa ito ay magkaroon ng kaliwanagan sa amin upang aming masundan ang daan patungo sa kaligtasan, mahal na Panginoon. Bigyan mo po kami ng kakayahang katalinuan upang maipaabot namin, mapaliwanag namin sa aming mga kapatid na hindi pa kumikilala sa iyo, na sa ngayon ay patuloy na naliligaw ng landas, patuloy na sumasamba sa mga gawaing makasanlibutan. Ngunit hindi pa nila ito naramdaman Panginoon Diyos. Ngunit hindi pa nila ito naramdaman sa kasalukuyan dahil sa kasalakasang pisikal. Ngunit batbat ng kahinahan sa kalakasang espiritual, mahal Panginoon. Kadalasan ang mga tao, mahal Panginoon, ikaw lamang o Diyos ang magbigay gabay sa kanila. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ito po ang aking samot-saring dalangin at aking binabalik sa matamis na pangalang Hesukristo na kaisa-isang tagapagligtas. Amen. Okay, yan ho mga kapatid, di ba? Tayo ho mga kapatid ay mayroong kainahan minsan sa atin sa tipong pamumuhay, sa tipong natural na pamumuhay ay mayroon na kahinahan. Ngunit kung patuloy tayong pumupuri, no? Nag-aatin ng atipong mga gawain sa Panginoon ay unti-unti po nating natitimon, no? Yung atipong mga yung atipong sarili, no? Upang patungo po doon sa kaligtasan, mga kapatid. Hindi ho ba? 'Di ba? Kung magkaiba ang mundo, no? Nung mga patuloy na nagmamahal sa Panginoon, no? Iba naman doon na alam lang na magpuri, na magbanggit ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo tuwing mayroon silang pangailangan sa kanilang pamumuhay. Dulot ito minsan, kadalasan kapag mayroong mga nangyayari na hindi lubos nilang katanggap-tanggap sa kanilang sarili, minsan ay nagagalit pa sa Panginoon. Minsan totoo bang may Diyos? 'Di ba? Totoo bang may Panginoon? Bakit ganito yung aming naranasan?
pabalik-balik man ako sa loob ng simbahan, sa kapilya, sa church, no? Pero bakit hindi ako naririnig? Bakit ganun din ang aking pamumuhay? Bakit madali pa rin akong matukso ng mga gawaing nakasanlibutan? Ano ho ba ang mga gawaing nakasanlibutan? Andyan yung mga aliwan, no? Andyan yung paglalason sa sarili, umiinom ng mga lason upang lasonin ang sarili. Andyan yung pagsusugal, di ba? Andyan yung pagpapatay, yung 10 utos, di ba? Andyan yung pakikipag-apid, hindi makontento sa asawa, andun mamaya-maya sa kapitbahay, nakikipag-hakbayan, ganun ho yun, mga kababayan. So ganun, ito ho ang sinasabi dito po sa banal na kasulatan sa Hebreo, kapitulo 1, kapitulo 2, 1 hanggang 4. No? Ito ho ay ang Biblia po, ang banal na kasulatan ay Latin. Ngunit inilimbag ito sa wikang Tagalog ay upang madali po nating maipaliwanag, maintindihan. Ngunit may mga tao pa rin na sadyang hindi nila naunawaan. May kanya-kanya silang interpretasyon. May kanya-kanya silang paniniwala. Diba? Kailanman mga kapatid ay kapag tayo po ay sadyang hindi po natin inuunawa, binabasa lang natin na parang libro lang sa eskwelahan, hindi natin parang magasin lang, hindi natin iniintend. Ito ho'y matalinghaga, mga kababayan, yung salita ho ng Panginoon Diyos. Kaya dapat nating saliksikin, no, mga kapatid. Kaya yun ho, mga kababayan, ay dapat nating maunawain, no. Kadalasan sa ating pong mga pamumuhay, di ba? Ako ho, mga kababayan, bilang isang pagbibigay testimony, no, testimonya kung paano tayo binago ng Diyos. Dati, di ba, yung mga nakakilala sa akin, witness po sila kung gaano tayo libakin, di ba? Kung paano tayo i-discriminate, kung paano tayo i-underestimate yung ating pong, kung paano tayo inapak-apakan yung ating pong sarili noon. Ngunit tulad ho ng Panginoon, wala hong imposible sa Panginoong Diyos. Nung ako po ay maging membro ho ng Christian, unti-unti ko pong naunawaan. Ngunit ang mga taong ito na naglibak sa akin, naggumagawa, ay hindi ko po, minsan, hindi man ako nagtanim ng sama ng loob. Dahil, yun ho'y sila'y kapwa ko rin tao. Ngunit, hindi pa nila tudo na sasaklawa ang tunay na ang kalooban ng Panginoong Diyos. Bawal maghiganti, bawal magtanim ng sakit ng loob sa kapwa, kundi ang kanilang mga ginagawang masama ay dapat po nating unawain. Katulad ho, may kasabihan nga tayo, kapag binato ka ng tinapay, ay ng bato, iganti mo tinapay. Ano ho bang ibig sabihin nun? Ay wag, pag binato ka ng masasakit na bagay, no, gantihan mo po ng tinapay. Ano ba ang ano bang kalintulad ng tinapay? Ang tinapay po ay isa pong kabutihan. 'Di ba? Siguro mas kahit tayo po ay alam din po natin kung ano po ang mga bagay-bagay na binalot lamang ito sa isang words, 'di ba? Kapag binato ka ng bato, siyempre masakit 'yan, matisod nga tayo, masakit, hindi po ba? Pero pag binato ka ng bato, iganti mo tinapay, 'di ba? Pagka ginantihan mo ng tinapay, isang mabuting bagay po 'yun. Yun po ay isang turo ng ating pong mahal na Panginoong Diyos na ipinadaan sa matalinghaga. Meaning to that, kapag binato ka po ng tinapay, ay binato ka ng bato, iganti mo gantihan mo ng masasamang bagay, di ba? Maari pa nating pasalamatan, ay salamat po, ganun lang po, kahit gaano kasakit, no? Parang
Doon nga 'di ba, mayroong mapalad ang mga nagtitiis, 'di ba? Sabi nga sa Mateo, 'di ba, mga kapatid. So, 'yun ho. Kaya minsan wag po nating salungatin ang ating pong mahal na Panginoon. Kailanman ay wala pong makapagpatibay na ang Diyos ay kayang tinagim ng tao. So, lipat po tayo dito sa isang kabanata, no? At basahin muli natin ang ating pong banal na kasulatan muli sa Taga-Roma, kapitulo 9, 19, talata 19 hanggang 20, mga kababayan. Sasabihin mo naman sa akin kung gayon. Sasabihin mo naman sa akin kung gayon, bakit pa sinisisi ng Diyos ang tao? Sino ba ang makakasalungat sa Kanya, sa Kanyang kalooban? Tao ka lamang, sino kang mangahas na sumagot ng ganoon sa Diyos? Masasabi kaya ng isang hinihimog ng kanyang manghuhubog, bakit ninyo ako ginagawang ganito? Di ba? Oh. Mayroon ho yan mga kababayan na nangyari, patunay, katulad po mawalang galang sa nangyari po. Ito po ay isang testimony, no? Maging bilyong Pilipina ay saksi nito sa mga nasusulat dito sa Taga-Roma na talagang sinalungat niya ang Diyos, 'di ba? Kahit gaano ka po kayaman, kahit gaano ka po katalino, katapang, ikaw ho, kapag ang Diyos ay iyo pong sinalungat, mga kapatid, tayo po ay wala pong imposible. Kahit anong hiling pa po natin ng kapatawaran, tayo'y kanyang parurusahan. Di ba? Katulad ho, gamitin po natin yung nangyari kay President Rodrigo Roa Duterte. Hindi ba sinabi niya, stupid God? Ano ho? Di ba? Sasabihin mo na naman sa akin kung gayon, bakit pa sinisisi ng Diyos ang tao? Di ba? Sino ba ang makasalungat sa kanyang tao lang tayo, mga kapatid, 'di ba? Huwag po nating subukin ang Diyos, 'di ba? Huwag po nating sabi ng ilan, hindi naman patay natin ng tao o matitay ng tao, hindi naman tayo nakikita ang Diyos, 'di ba? May kabur naman ang langit, 'di ba? Oh, hindi ho 'yun, mga at ganun pa man, dapat po nating ingatan. Dapat tayong mapagpigil, dapat tayong makontento sa lahat ng bagay, mga kababayan, no? At sana ho, mga kapatid, ay ito ho, ang mga bagay na ito ay magkaroon, no, ng kalinawan sa atin, mga kapatid, no? At dahil tanging ang Panginoong Diyos lamang ang makapagbibigay ng solusyon sa lahat ng ating pong pangangailangan. Minsan, may mga pagsubok na ibinibigay ang Diyos sa atin na halos hindi natin makakaya. Pero ang solusyon dyan, patuloy lang po tayong manalangin sa Kanya. Direkta, no? Huwag nang idaan kay Senyor Abogado, Senyora, okay? Tapos yung paulit-ulit na panalangin na ang binabanggit ay hindi rin na yaong tipong pangangailangan. Hindi rin po direktang hinihiling sa Diyos. Kundi tatatatan, 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 hindi ho naintindihan po ng Panginoong Diyos. Sa halip kayo po ay kalugdan, bigyan ho ng inyo pong inihiling o pagalingin, ay hindi kayo kasi paulit-ulit, no? Tapos ang binabanggit nyo, halimbawa, mahal na Panginoon, pagalingin mo po ako, may sakit po ako sa puso.
Hay nawa, mahal na Panginoon, ako po'y nanalangin sa iyo dahil ikaw lang po ang buod at katangi-tanging tagapagdakilang doktor na hindi mapantayan ng sino mga katulad kong taong doktor ang iyong kapangyarihan. Yeah? Huwag yung kahit may nararamdaman ka, himatayin ka na. Tatatatan, ta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 n, ta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 n, ta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 n. Hindi po kayo naunawaan ng Diyos, mga Panginoon, mga kapatid, no? Dapat po maging ang panalangin po natin, mahal na Panginoong Diyos, tulungan mo po ako sa aking pong naramdaman na ito, sa mga pagsubok na ipinibigay mo. Parang hindi ko po kaya, no? Patawarin mo po ako sa aking mga nagawang kasalanan. Di ba? Patawarin mo po ako sa aking pong magagawa pang kasalanan. Patawarin mo ako sa mga mga nagawa kong malaking kasalanan hanggang sa maliit na kasalanan. Higit sa lahat, mahal na Panginoon Diyos, linisin mo ang aming masasamang isipan, ang aming mga dahil ako'y tao lamang na nagkakamali at madaling matukso. No? Iwasan po natin manalangin na paulit-ulit. Kahit araw-araw kang pumasok sa simbahan, no? At kung ang iyong panalangin, kapatid, ay hindi direkta sa Panginoong Diyos, magputi man ang hawak, magkuba ka lang diyan sa kapapabalik-balik sa loob ng simbahan, hindi po kayo may unawaan ng ating pong mahal na Panginoong Hesukristo. Dahil dapat nakatuon. Bakit ho magkaiba ang mga Christian doon sa ibang sikta o grupo, yung pagiging pananampalataya? Kami po, nananalangin kami upang maging seryoso, direct ang aming isip doon sa ating pong mahal na Panginoong Hesukristo. Kapag nakamulat ang ating pong mga mata habang tayo nananalangin, nakakakita tayo ng mga bagay. Halimbawa, may yung ating pong kasunod, butas yung kanyang nasa likod, sa halip ang ating pong pag-iisip o pag-concentrate sa Panginoon ay nawawala no? Nawawala dahil dun sa ating pong nakikita. Diba? Oy, may butas yung kanyang palda. Natutokso tayo. Oy, may butas yung kanyang pantalon. Nakikita yung kanyang underwear. Diba? Natutokso tayo Kaya, yan ho ang rason kung bakit kami o tayo ay nakapikit. Diba? Para ang ating puso, isipan, ay nakasintro doon mismo sa ating pong mahal na Panginoong Diyos. Yeah. Magkaiba doon sa nakamulat. Kapag nakamulat tayo, nananalangin, lingon tayo ng lingon, doon yung presbyter o si father, si pastor, andon, lingon tayo ng lingon. Wala ho. Kahit araw-araw tayo pumasok sa simbahan, sa loob ng panalanginan, sa bulwagan ho ng ating pong mahal na Panginoong Hesus, wala ho nangyayari. Useless po ang ating pong pagsamba, mahal na Panginoon. Oo, hindi ho raso na porke ikaw ay pumasok sa loob ng bulwagan ng ating pong mahal na Panginoong Diyos ay mapapawalang sala na. Hindi Hindi po natin kinausap ang mahal na Panginoong Diyos. Diba? Alam niyo po mga kapatid, sa una, parang maninibago ka. Pero kapag na paulit-ulit na tayo, tuwing Sanlinggo tayo ay pumapasok sa tahanan po ng ating pong mahal na Panginoon Diyos, unti-unti po tayong nadidevelop. Diba? Unti-unti nadidevelop po ang ating puso sa gawain sa Panginoong Diyos. Hindi ho tulad ng mga nasa kabilang group, mga ilan ay parang wala lang, di ba? Parang yung pag-iyak naman, ito po yung pag-iyak,
Hindi, ako po ganun po mga kababayan, mga brother and sisters. Naranasan ko po yan. Dati may palagay-lagay pa ako dito ng ng sibuyas eh. Yung bago pa lang ako na pumapasok sa nagpapa-convert sa Christian. Yeah. Pag iyak-iyak din ako, kunwari ito, nilalagay ko, lalawayan ko lang eh, para pero ng mga ilang buwan, doon na po na ako na-develop. Kapag tayo po ay naglilingkod, umaati ng gawain, hindi mo na kailangan umiyak eh. Kusa na lang. Diba? Kapag tapos yung katawan natin ay gumagaan, kapag napansin mo yan, mga kapatid, unti-unti ka nang nadidevelop sa Panginoon at pumapasok na ang banal na espiritu sa iyong katawan. Hindi mo kailangan umiyak. 'Di ba? Hindi mo, kahit hindi mo kailangan umiyak, hindi mo maramdaman na ikaw umiiyak. Maramdaman mo na lang yan. Tumutulo na lang ang luha mo. Ayun naman ay pagsisisi. 'Di ba? Pag pumasok na yung tipong pag pumasok na ang banal na espiritu sa ating katawan, maramdaman mo na lang yan. Diba? Lumuluha ka na. Andun na. Lalakas na. Gumagaan na, lumalakas na ang yung fighting spirit, mga brother and sister. No? Kaya yan ay isa pong testimonya na katotohanan. Ngayon, unti-unti na yan babaguhin ang buhay mo. Doon mo naman na pag-aaralan, doon ka na nakapag-adjust. No? Malaking tulong, sobra pa sa nagtapos tayo, nag-aral. Sobra pa sa napakaganda ang itinuturo ng Biblia. Dito nagkakaroon tayo ng disiplina, pagpipigil, pagkaunawa sa ating kapwa. Yung nagiging mapagpatawad tayo, nagiging marunong tayo makipagsalamuha. Pakipagsalamuha na hindi naman rascal, di ba? Yun, binibigyan tayo ng mga control, di ba? Yung pagpipigil, mga kapwa. Higit sa lahat, tinuturuan tayong magmahal, no? Mga kababayan. So, sa ganitong oras, tayo po ay muling manalangin at pasalamatan po natin ang ating pong mahal na Panginoong Hesukristo. Mahal na Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo pong banal na salita sa umagang ito, na kung saan kahit sa mga ikling oras lamang, harinawa ito ay magbigay ng kalakasang espiritual sa aming pamumuhay araw-araw. At sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, patawarin mo po ang bawat isa sa kanilang mga nagawang pagkakasala, hanggang sa malaking pagkakasala, maliit man, at sa mga magiging pagkakasala muli, mahal na Panginoon, sapagkat kami ay tao lamang na sadyang madaling matukso, may karupukan, kahinahan. Ikaw nawa, O Diyos, ang magbigay ng kalakasan upang aming labanan ang lahat ng bagay na hindi po kaaya-aya sa iyong harapan. Mahal na Panginoon, dalangin ko rin po ang aking pong mga kapatid dyan po sa iba't ibang isla, mula norte hanggang south, hanggang sa buong Pilipinas, ang aming pong mga kapatid na nakaratay sa hospital. Mahal na Panginoon, hinihiling ko po ang iyong banal na kamay na siyang iyong gamitin upang haplusin ang bawat kasuk-kasuang nakaratay na kanilang naramdaman, kaya sila ay nasa bulwagan ng pagamutan. Mahal na Panginoon, alam kong walang imposible sa iyo. Ikaw ang naming dakilang doktor, mahal na Panginoon, na kailanman ay hindi mapapantayan ng aming mga katulad na taong doktor. Ngunit alam kong, mahal na Panginoon, sa iyong salita, sa isang salita mo lamang, mahal na Panginoon, sila ay gagaling. Maging dyan po sa mga bahay, ang aming pong mga magulang na mayroon pong kapansanan, ang aming pong mga PDWD, mga Panginoon, na mayroong kahinahan sa mga oras na ito, O Diyos, sa mga bahay na mayroon pong mga karamdaman ng aming mga magulang, kapatid,
na hindi po makatungo sa mga pagamutan. Alam kong Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ikaw ang sandalan, ay wala pong imposible. Bagkus ikaw ang Panginoon namin, O Diyos, na may dakilang tagapaggamot sa bawat isa, Panginoon. Hinihiling ko rin po, Panginoon, ang iyong dakilang kamay na iyong banal na espiritu ang siyang maghari sa kanila, O Diyos, upang sa kanilang kagalingan. Ang aming mga kapatid diyan po sa Barangay Manamok, Panginoon, sa bayan ng Kuyo at sa Barangay Algeciras at dito ho sa iba't ibang bayan po sa lalawigan ho ng Palawan, ano man ang kanilang kahinahan, O Diyos. Hinihiling ko po ang iyong banal na Espiritu, O Diyos, na buhay, ang iyong dakilang kamay, Panginoong Diyos, na siyang iyong gamitin upang haplusin ang bawat mas karamdaman, O Diyos, upang sa kanilang kagalingan. Ito lamang po ay aking pong ibinabalik. Ito po ang aking pong saring panalangin mula sa Panginoong Hesukristo na kaisa ang buktong na anak ng Diyos na tagapagligtas. Amen and Amen. Pakinggan po natin, sabayan po nating awitin ang Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Okay, maraming pong salamat. Alam kong may magagawa ang Diyos. Stop, pay later. Everyone deserves to shop at an affordable price. Every Double Day from January to December, have a huge discount on products up to 50%. Ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Magagawa ang Diyos.
morning kay brother good morning kay brother Jirik Tabangay, Mayan Temprano. Likewise brother. Good morning kay brother Edmundo Maat Senior, Isuzu watching. Good morning brother. gagawa ang Diyos. Good morning kay brother Sheldar Ryan. Sa kaniya Good morning brother. Maraming pong salamat sa inyong lahat, sa inyong pong pagsubaybay mga kapatid, sa dito po sa ating pong maikling oras ng pagbulay-bulay po sa banal po ng kasulatan mga Panginoon Diyos. alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawas ang samo ko. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawala hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan.
sa aming nagmamahal. Pinupurit, sinasama kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Pusong dalisay ang aming nais. Dalikain mo Diyos para sa amin. Pusong dalisay ang aming nais. Dalikain mo Diyos para sa amin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Ang tuko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aming langit. Dalikain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aming langit. Dalikain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Ang tuko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Ang tuko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Tuko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Praise God. At good morning kapatid na Billy Gubangko is also watching. Thank you, bro. Okay, samahan po tayo. Samahan niyo po ako.
Sa lahat ng mga Christian, tayo ay patuloy na magpupuri sa ating pong mahal na Panginoon. Katulang mga kilang tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay asigla sa mga anak ng Diyos na nangihina. Katulang mga gila, tayo ay lilipad. Hindi magpapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay asigla sa mga anak ng Diyos na nangihina. Halika na, humayo na, ipahaya ang tagumpay niya. Halika na, ang magdala kalakasan sa presensya niya. Ngayon ang panahon, di na uso ang magpagsulay. Ngayon ang panahon ng pagpapalit sa Kanya. Sama-sama na magpuri sa ngalan niya, at ang kawan ng diabo ay tupukin na. Halika na, humayo na, ipahaya ang tagumpay niya. Halika na, ang magdala kalakasan sa presensya niya. Ngayon ang panahon, di na uso ang magpagsulay. Okay. Good morning kay Sister Dors Latubi is also watching. God bless you all dyan po sa sitio Narurungaw, Barangay Algeciras, Agutaya, Palawan. At sana po ay patuloy po kayong gabayan ng ating pong mahal na Panginoon. Higit lalo yung ating pong mga pananim na seaweeds, no? Ating pong mga hanap buhay pang mamalakaya sa dagat, no? Arinawa ay kalugdan po tayo ng ating pong mahal na Panginoon. Alam niyo ho, mga brother and sister, huwag po nating gagayahin yung mga, huwag po nating isabuhay yung mga bagay na ating pong nakikita sa kasalukuyan, no? Or mga nagdaang panahon pa. Ito ho, tungkol po doon sa paglilingkod po sa ating pong mahal na Panginoong Hesus. Dahil alam din po natin, kadalasan, no, sa ating pong mga buhay, yung ating pong mga kapatid, no, ay bago lumalapit sa ating pong mahal na Panginoon, bago pa humihingi ng pagsisisi kapag sa oras ng kanilang
buhay. So dapat ugaliin po natin mga kapatid na habang nasa bata pa tayo, no? Dahil sobra pa yan sa gamot na yung ating pong pagpupuri sa ating pong mahal na Panginoong Hesus ay sobra pa sa gamot na pinipili po natin sa mga pharmacy or sa mga doktor na iniresita sa atin. Dahil lagi po araw-araw o sa bawat hiling po natin ng tulong, ng panalangin, indirectly sa ating pong mahal na Panginoon, ay pinupurify niya po ang ating pong buong pisikal, no, mga kapatid, dahil tayo po ay kanyang mga anak. Kaya tayo po ay iniingatan ng ating pong mahal na Panginoon. No? So, kung tayo po ay bago po nakakaalala ng pagsisisi, ng pagpupuri, kapag ang edad po natin ay kadalasan ngayon, no? Sa akin pong nakikita, yung ilan ay nag-iedad na yun, may mga rayuman na, no? Bago po nakakaalala sa ating pong mahal na Panginoon. So ano po sasabihin ng Panginoon? Anak, huli na po ang lahat. Dapat noon pa. No? Dapat noon pa. Nung kabataan pa natin, kalakasan. Huwag po tayong magkumpiyansa na sa kasalukuyan tayo ay malakas ang ating pong pangangatawan. No? Dahil pinapasintabi natin pag ating pong mahal na Panginoon. Dahil doon sa tawag na pagkayabang, dahil doon sa, wala yan, mayaman ako, di ba? Umaasa sa salapi, umaasa doon sa kanilang mga material na bagay na kung saan yan po ay hiniram lang din po, pinapahiram lang din po natin po mahal na Panginoon. Di ba? Pinahiram lang po yan, kumbaga pansamantala lamang yan sa ating pong mabuhay. No? At ang pinakamasakit, kahit gano'n ka pa kayaman, doon na sa o yung huling kahuli-huli yan. Kumbaga, lumalakad ka na sa mga alas 2, alas 3, wala na yung buhay. Bago ka pa tatawag ng pare, bago ka pa tatawag ng pastor, magpapa-pray over, maghihingi ng kapatawaran, huli na lahat eh. Diba? Dapat habang samantalahin natin, habang yung ating pong mga pisikal ay mayroong kalakasan, ibigay natin, no? Ibigay natin, gamitin natin doon sa pagpupuri sa ating pong mahal na Panginoong Hesukristo. Dahil ikaw ay nililinis ng ating pong mahal na Panginoon, ang ating pong mga bagay, ang ating pong mga kalusugan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kamay at banal na buhay na espiritu. Okay. Samahan niyo po samahan niyo po akong awitin. Halina't Espiritu Santo. Kinakailangan kita, sigla at lakas na
sigla at lakas. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kailangan kita. Okay, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Tayo ho ay gusto mo na sa ating po pinaka-service ngayong umaga. Ha? Basahin po natin ang ating po uling talata bago po tayo tutungo sa ating po pagwakas sa mga oras. Basahin po natin ang Levitico Kapitulo 25 talata 23 hanggang 24. Ito ho ay isa po paalaala doon po sa mga tao masyado ho gahaman sa mga ari-arian at pati o mga material sa lupa. At ari nawa ang talatang ito ay magkaroon na kaya magkaroon ng kalinawan doon po sa ating po mga kapatid na namumuhay lamang dito sa lupa ng dahil po sa kalayaan o paglaya ng ari-arian or mga material dito po sa ibabaw ng lupa na kanila pong ginagalawan. No? So, kaya ho sa mga oras na ito, kapatid, ay basahin po natin. Ito po nakasulat sa Levitico Kapitulo 25, talata 23 hanggang talata 23 hanggang 24. Hindi ninyo may pagbibili ng lubusan ang lupain sapagkat iyon ay akin. Pinatitirahan ko lamang sa inyo. Iyon, kaya ipagbili man ang alimang bahagi ng inyong lupain, iyon ay maaaring tubusin ng dating may-ari. Amen. Ano ho ang sinasabi? Ito po'y paalaala, mga kapatid. Doon po sa mga tao masyadong gahaman o may pagka-kleptomaniac tawagin sa English. Masyado masisilaw doon po sa mga material na bagay dito po sa lupa. No? Ulitin po natin base doon sa sulat dito po sa ating pong banal na kasulatan.
sa Levitico Kapitulo 25, talata 23, no? Hanggang 24. Hindi ninyo may pagbibili ng lubusan ang lupain, sapagkat iyon ay akin, sabi ng Diyos. Ang lahat ng lupain ito, mga kapatid, ay sadya kong pinatitirahan lamang sa atin ng ating pong mahal na Panginoong Diyos. Sapagkat iyon ay akin, pinatitirahan ko lamang sa inyo. Hindi ba liwanag? Iyon, kaya may pagbili man ng alinmang bahagi ng lupain, iyon ay maaaring tubusin ng dating may-ari. Di ba? Piskat, hallelujah. Hindi ba po ay napakalinaw? Lahat ho ng ari-arian, lahat ng ating pong lupain, ito sa ibabaw ng lupa, iisa lamang ang may-ari, kundi ang ating mahal na Panginoong Hesukristo. Yan ho, mga kapatid. Kung sa inyo'y may maghirap at mapilitang magbenta ng kanyang ari-arian, iyon ay dapat tubusin agad ng pinakamalapit niyang kamag-anak. Yeah. Speaking binta o prenda, di ba? Marami ho mga ganitong ore na kasaysayan, mga kababayan. Pero mula sa pasimula hanggang sa kaduluduluan, yan po ay sa babalik lang po, mga kapatid, sa ating pong mahal na Panginoong Hesus. So sa mga oras na ito, tayo po ay muli pong mananalangin sa ating pong pangwakas. Ama namin, maray pong salamat sa iyo pong banal na salita sa umagang ito. Harinawa ito po ay magkaroon at kami po ay magkaroon po ng katiwasayan at kalinawagan sa bawat isa. Yaman po ang iba po ay nalilito sa mga pang-araw, sa mga kalinawagan, sa mga usapin o sa mga nangyayari, no? Sa kanilang pamumuhay sa mga panahon ng kanilang kalituan. Yamang sa mga oras na ito, mahal Panginoon, hinihiling ko po ang iyong presensya. Ako po'y naniniwala, 5 o 3 na nagkatipon-tipon, alam ko, ako'y naniniwala na ikaw ay nanarito sa aking kalagitnaan. Maraming pong salamat, mga Panginoon, sa pagbibigay ng kataliniwan, kalakas ng loob upang aking pong may pahayag ang katotohanan sa aking pong mga kapatid na hindi pa po sa mga believer o non-believer, mga mahal Panginoon, at doon para po sa mga non-believer, mga Panginoon, pusin po ang kanilang mga puso at isisipan na harinawa ay kanila po magkaroon ito ng isang sanga, mga Panginoon, upang gamitin na bilang sila po ay mamulat sa katotohanan. Ito naman po, mga Panginoon, ang pong samot-saring dalangin mula po sa pangalan ni Hesukristo, kaisa-isang bugtog na anak na tagapagligtas ng Panginoong Diyos. Amen. Amen. So tayo po ay dito po magtatapos, at sa mga nakinig, sa mga nanood sa aking live, sa mga oras na ito, ako po ay taos-puso pong nagpapasalamat sa inyo. God bless you all.